We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends will always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends. The best of friends will always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning, mga sis! Good morning! Good morning! Kalagitnaan na ng linggo at marami po tayong nasasagap na mga showbiz chismis. At yan ay lilinawin natin today dito sa Sis Star Files. Correct. Itatry namin sagutin ang inyong mga katanungan tungkol sa mga maiinit na balita tungkol sa inyong mga iniidolo. Ano ba ang gusto niyo ano ba ang gusto niyo malaman? Alam ko meron ditong gustong magtanong. Si Marian ata yun. Nasaan si Marian? Uy, ang haba na hair ni Marian. Ang ganda, oh. Pwedeng commercial ng shampoo. O, dali, Marian, ang gusto mo malaman? Gusto ko lang malaman, mga sis, kung bakit nung Biyernes daw ay may mga artistang naglakad ng halos subutubad na. Uy! Sino ba itong mga kaya? ito? At bakit hindi ko nalaman yan? Bakit hindi ko yan napanood? Teka muna, si Marie, meron din siya gustong malaman. Marie! Sis, gusto kong marinig kung anong reaksyon ni Camilo Rojas sa relasyon ng ex niyang si JC kay Melissa Mendez. Ay, guess lang natin last time si di ba, Melissa, Melissa tsaka tsaka si si JC. JC. Si Camille naman ang aalamin natin na sagot. Tapos may tanong din para sa atin si Alfred. Alam niyo po ba kung bakit binugbog si Mystica ng sarili niyang anak? Violence naman ba ako ito? doon. Hindi yun ang alam ko nung Sunday. Narinig ko yun, pero hindi yun ang alam ko. Ano, bago ba ito? Baka naman kanina lang nangyari, hindi natin alam. O si meron Mark. pa, asa si Mark? Noong Lunes daw po, may isang TV host na mother of 5 na pumasok sa college. Sino ba ito? Uy, sino yan? Nako, sino kaya? Pero alam mo, feeling ko, alam ko kung sino yan. Kilala ko yan eh. Ikaw yun eh. O, ito parating natin. Sige nga. Sige nga, ikwento mo sis, kung ano ba nangyari sa'yo dyan. Yan, syempre, Uy! nagre-register. Wow! Naayos ko ang aking school papers. Wow! At saka syempre, nasa linya. Oo, pero naka-blower ka. Syempre, kailangan pretty ka pa rin. Oo, para Mahirap naman. pala yan. Mahirap pala yan. Anong feeling? Exciting na mahirap pala din kasi you go from place to place eh. Yung mga buildings sa atin magkakalayo yung mga iba. Ganun So, kailangan talaga. manggaling ka doon sa kabilang building, lalakad ka sa ilalim ng araw. Ayan, papayat ka talaga lalo, sis. Oo nga. Actually, diyan ko lang naramdaman na pinawisan yung kilikili ko sa sobrang init. Diyos ko talaga, yan o. Ayan. Ito ba yung enrollment mo? Yeah! Aba, nag-e-enroll ka. Oo, tapos yung mamimili ka ng klase. Tapos kung maubusan ka na ng klase, Sorry puno ka. na sila, Oo. next sem mo na lang pag-aaralan. Oo, tsaka dyan muntik ako madulas. Kamusta dyan. naman ang mga classmates mo? Mga classmates ko. Okay May mga naman friends sila. ka na ba dyan o May mga nabubuisit friends. sila Actually, sa'yo? syempre, 3 days pa lang. Hindi pa kami super friends. Hindi pa. Pero, hello sa Block C2, mga ka-blockmates ko. Black Sea pala ito. Oo, ang tawag nila lahat sa akin, ate. Gumagalang sila eh. Sabi ko nga, huwag niyo na ako igalang. Okay Bastusin ka na lang. Oo, okay lang. Bastusin na lang natin si Janice. Huwag niyo na siya masyadong ginagalang at inaate-ate. Meron daw na showbiz couple sa 10 years ng kasal, pero hiwalay na. Totoo ba to? Hala, sino na naman yan? Meron na naman bago? Yeah!
Pero Ay, sana naku! hindi ka mukhang Japanese bride. Actually, siya yung bride na hindi pa bihis. Okay. Sorry, naayos ko lang sa okay. kanya. Ay, nako. Totoo ba yan? Nako, kilala ko yung sinasabi mo yung Tess Bam. Lalaki yung model na action star pa. Tapos yung actress, dati siyang child star at newscaster pa. Eh, sino nga? Sino nga ba talaga? Eh, magkakaalaman yan sa pagpapatuloy ng Star Files dito sa... Always be. We are sisters. We are sisters. Star Files number 1. Kasal ni Cookie Crumbles matapos ang 10 taong pagsasama bilang husband and wife at parents to 2 daughters, hiwalay na sina Ricardo Cepeda at Snooki Serna. Nagsimula sa blind item 2 weeks ago hanggang sa tuluyan na ngang kinilala ang latest showbiz couple na on the rocks ang marriage. Ito na nga ang ika-9 na beses na papalitang split na nga ang dalawa. Pero this time, nangyari na bang sinasabing inevitable end ng isang showbiz marriage? Ang mag-asawang pusa dahil 9 times na silang nakakasurvive sa chismis ng hiwalayan. Ricardo Cepeda and wife Snooki Serna. Hello, the beautiful Jelly and Janice, the Actually, sisters. nung Sunday, nakausap ko na si Nakausap na namin si Oh, Cookie. sa S-Files. Okay, this time, I think we'd like to hear the side of Ricardo. Anong Is it- side? Inside, how do Side you feel B. about... Side B. How do you feel about what was coming out na hiwalay na daw kayo? Actually curious lang ako how it started because it's ganun gaya ng sabi, it's not new. Sa parang expected na namin, parang part of the Usually, season. to any couple naman in the industry, parang Oh, hindi so naman ganun siya. nga ba? In the 10 years na kaming married, this is the 9th time na siguro. or Na may 10th. ganon. Oo. Eh, consistent naman pala kayo. Oh, may season nga eh. Nasa season na eh. So every year meron kayo. Parang may anniversary siya. Oo. Parang, it's that time na. It's that time of the Oo. year na meron kayong chismis. Bakit sa palagay nyo ba balik ng balik yung ganyang balita? It keeps coming up. Sabi nga nila, di ba, ano ba yung kasabihan, Janice? Ikaw ang quotation ko, if there's smoke, there's fire. So, paano ba nagangyari? Ba't ba palagi na lang nababalita? Mawawala, tas babalik na naman. Sa tingin ko, it's spicy eh. Kumbaga, it's parang there's already yung parang belief na pag showbiz talaga, hindi tatagal. So parang why not hit that na pinag-uusapan na, together na 10 years. Parang mas accepted nang maghiwalay kayo kaysa yung together pa rin kayo. No, parang it's saleable. Or is it because Snooki is starting to get busy again? Posible din. Normally kasi I think normally yung intindi ng tao is when an actor and actress get married, the actress gives up her career. Either because the man stopped her or she decided to. And then when she's getting back, it's because she needs the job. Diba? Usually Lahat yan na yun lang eh. kontra, no? Oo. Pero do you think that there really is a need to explain each time? No. Not each time. Pero minsan sabi ko it's like now I've been when I was younger, yung feeling ko is well, as long as we know the difference, as long as the people important to us know the difference. But it gets to the point na ngayon businessman ako, marami akong mga business associates, contacts, acquaintances. Later on, sila na rin nagtatanong sa'yo na... At affected ang ibang tao talaga, lalo na yung mga hindi nakakaalam. Pati sa trabaho, parang na-affect din kayo. Oo. So, parang feeling ng lahat, hiwalay na kayo eh. Baka maligawan si Cookie. Di ba? Not to mention your children. Not to mention your children dahil malalaki na rin sila. So, pag nakakarinig sila ng chismis na gano'n, kahit pa paano naapektuhan sila. Lalo na pagdating sa eskwela. Yan ang masakit doon, Jelly. Ako ang pinaka-na-affect ako yung pagka yung mga bata nang naapektuhan. Like now, I mean, kahit nakikita nila na we're together, nung after the interview, Ma'am, why? Is there really something wrong in your marriage? Yung mga ganun, pagka anak mo na talaga yung affect.
doon ako tinatamaan. Pero yung every year na meron kaming, kumbaga anniversary na nga yan na hiwalay sila. Ganun naman yata with every showbiz couple. When you're together, pinaghihiwalay. Pero pagka naman nagkahiwalay na, pipilitin namang magkabalikan. Which is, I find very funny. Okay lang yan. Okay lang yan sa akin. Na-amuse na lang ako. Kasi we know what is true naman. So, what do you think, How different is your denial from the others who denied as they ended up separated din pala? Walay na pala sila. Well, the difference siguro, Jelly and Janice, is that yung ours is true. Yung sa kanila, fake. Diba? Oo nga. Yun ang Diba? difference nyo. Plain and simple. Ganun lang yun eh. Pero, but we don't want to be plastic, sabi nga namin kanina, kasi we were reading the questions. There are instances na nag-aaway kami. And openly at that. I mean, yung talagang even in public places, nag-aaway kaming mag-asawa. Maybe. For some people, na-pick up yung ganon, tapos pinalaki. Yun, nakita lang nilang nag-away kayo eh. Ang laki na ng problema yung dalawa. Oh, siguro. And then siguro, I don't know, pag artista ka, parang nagiging malicious ang mga tao. Oo nga. Pag may ginagawa kang let's say like ako, yung business ko is network marketing. So, minsan, nagko-conduct ako seminars in the province. Parang nagiging issue sa ibang tao kung bakit hindi ko kasama si Cookie. Parang may mali siya kaagad. Bakit Yung, minsan kasama ko yung pinsan ko because he drives me sometimes. Christmas talagang, kasi sila Cookie, yung mga bata, may bad habit na binubuksan yung mga Christmas gifts before Christmas. At pati si Snooki. Oo. Nagbubukas ng... So, yung ginawa ko was last-minute Christmas shopping para talagang no chance na makita nila. So, ito ako sa store, tapos tinatanong ko sa babae kung anong size ito. Tapos sabi ko, kasya kaya ito kay Cookie, ganyan. Then yung cousin ko, sabi niya, saan para madali, ako magbayad, then you choose the other gifts. So, nung sila lang, hindi alam ng sales lady na pinsan ko, sabi niya, sir, talaga bang para kay Snooki to? Justa nga, at naitanong niya talaga sa'yo, lakas ang loob niya. Tinanong niya sa pinsan ko. Tinanong niya sa pinsan ko kasi hindi niya alam magpinsan kami. Akala niya siguro parang assistant ko lang or what. Or siguro, dahil sa sobrang dami na naghihiwalay na mag-asawa sa show business, parang yung mga tao, parang mas nasasanay na silang naghihiwalay. Parang hindi na sila naniniwala sa sa mga together. Ayaw na nila paniwala. Eto, why is this marriage worth fighting for? 10 years na, di ba? 10 years na. Well, before we decided to really get married, talagang one of the things that we had was that we really pray. We really pray a lot to God. And we asked Him to bless our being together and to give us all the right blessings for it. And so, up to now, even in times na minsan nakakalimut ako, si Cookie is the one who reminds me about those things. So it's the thing that we're supposed to do. He's in the center of your life. Together. And you can't go wrong with that. Ikaw, Cookie. Parang nabato na lang daw. Parang nabato na, nakinig ka na lang. Ang akin ay ganun din. I second the motion ako sa kanya na talagang you really have to put the good Lord in the center of everything in your life to make things work. So sa aming marriage, ganun din ang ginagawa namin. We always confide in God. I mean, ayoko kasi maging plastic. I don't want it to come out na perfect ang aming marriage. Unconventional nga yung amin actually kasi parang as I said kay Ma'am Janice na malapit ng maging psychologist at ako ang kanyang first patient it works better sa amin pag hindi kami nag-uusap masyado. Tsaka pag hindi kami masyado nagkikita. Kasi when we see each other, then we have a lot to talk about kasi we have a lot of catching up to do. But the important thing is even in those separation, I mean in times of separation, there is God. God is still in the center of our marriage. So yung fidelity, yung trying your best to make the marriage work is always there. Kasi may takot kami sa Panginoong Diyos. We did not make a vow naman to ourselves but to the Lord. We really make it a point. We try our best, our darnest best talaga to make it work. But then, mahirap magsalita ng patapos, di ba? I don't wanna, hindi sa nagbibigay ako ng paintriga or what. Wag mapuntahin doon para walang negative vibe.
Negative Oh, kailangan vibes. positive lang. Oo. It's Actually, going yun nga to turo work. sa akin ni sister mo. Sabi niya, Snooks, you have to think positive of yourself. Positive, positive. If you think it, it will happen. Yes, Thank you, that's true. Snooki and Thank Ricardo. you. We'll It will work. have you again later. Thank you. Thank you. I think si Tesba may kukwento sa atin. May sasabihin. Tesba, Ganon? Ay, mamaya dito sa sis, kilalanin ng babaeng isang gabi sa harap ng maraming lalaki. Ay, pinakita ang kanyang pagkababae. Ay, upad! Ah! Upad! You got me. Best of friends, promise. We are sisters. We are friends. Magic that never ends. Star Files number 2, silang mga walang brahala! Mga lalaking hubot-hubad ang sabay-sabay na umakit sa entablado. Yun ang hudyat na di hamak na mas daring ang one-night-only denim and underwear show ng bench. Kumpara sa naunang rape na encounters noong isang taon. Marami ang nagulat sa ipinakitang kapahangasan ng mga models at actors tulad nila Wendell Ramos, Asunta De Rossi at Richard Gomez. Lalong-lalo na sa pagrampa ng walang bra ni Aya Mindel! ang Kebs, kung rumampang naka-brief, Cesar Yang at ang walang brahala herself, Aya Medel. Hello. Yeah, good morning po. Morning. Paano mo Nagsisisi kinaya ako. yun? Bakit? Hindi ako nakanood. Wala kasi mag-aalaga ng mga bata noong isang gabi. Kasi si Mami nanood. Kasi yung nanay ko nanood eh. O dali, paano mo kinaya yun? Yung unang, hindi, uminom lang ako. Kasi sa backstage, para lumakas yung loob mo, Papainit. oo, uminom kami ng, I think, white wine yata yun, or champagne. Wow, Eh, saucy. hindi naman sa totoong buhay, hindi ako mahilig uminom. So, madali ako matipsy. So, ginawa ko, inom lang ako ng inom para makaya relax ko yun. ka. And then, malakas din yung loob ko kasi marami akong kasama. Kasi Hindi ko sila siya din. kakayanan na, hindi Ikaw ko lang kakayanan lang. na mag-isa lang ako sa dami ng tao sa Araneta. At sa Araneta Coliseum. Oo, kasi di ba iba siguro yung feeling pag ginawa mo yun on film, kasi alam, kunyari, konti lang yung Iilan tao. lang naman yun nandun. Tsaka napapanood na nila, nakakumbaga sa naka-pre-tape na ikaw hindi mo na alam ang... nangyayari. Ito nakikita mo reaction ng nakikita lahat. ko. Oo, reaction as in na yung, yun. yung tuhod ko doon, nanginginig talaga ako. Sabi ko, kaya ko to. Siyempre, narinig mo yung reaction ng mga taong Anong nanonood, itsura nila diba? paglabas mo? Ha? Anong itsura ng mga tao yung mukha Tuma- nila? Tumayo ba sila, sila? and then nagsisigawan sila. And then ako naman, sobrang, kaya ko to. Tapos gumaganon yung mata ko, tinitingnan ko sila, Wilma, nakababalo. Hindi ko mataas yung kamay ko kasi may bit-bit akong tela. So, rampa lang ako, dead ma ako. Pakialam ko sa inyo, nakatingin ako sa exit. Hindi yung mga tao, hindi ko So, tinitingnan. may mga kasabay ka rin na Oo, marami. naka-topless. Nasa ano yata kami, 18. 18 kami babae. Lahat kayo naka-topless? Oo. O, dali! Diyos ko, liit! Medium yan, Hindi ko pa medium yan. nakita medium. ito suot ng asawa ko. Cesar, ito ba talaga ang sinusuot mo? Saka meron So, pang isa imagine yung ko na ngayon. nude color tsaka black. Nude color. Yeah. Yung nude para siyang ano. Skin tone yung color Correct. niya. Tapos eto, nagkasya pala sa'yo to. Kasi naman siya. Ang lalaki daw usually, mas self-confident pagka ganun. Pag lumalakad ng either naka-underwear lang. Meron minsan nakakailang din, lalo pag mga big venues, mas Kasi parang ang daming tao. oo, may mas maano yung tension. So, kumusta naman ang reaction ng mga girls sa'yo? Okay naman daw sabi nila. Okay naman daw. Sayang, wala ako doon. Mas malakas sigaw. Pero komportable ka na bang naglalakad? Oh, kasi nakapagawa na rin ako ng mga ibang shows na trunks, ganun. Kaya medyo inaiba lang doon kasi medyo malaki nga yung venue kaya medyo Arane. At nakakaba. saka, pero iba ang trunks na alam mong swimwear siya kaysa sa Oo. puti. Yeah. Pero Yun- still, di ba? Parang pareho lang naman halos ang itsura nun, di ba? Kumbaga yung focus ng tao, kumbaga yung proportion din ng katawan mo yung tinitignan, di ba? Hindi naman porky underwear, hindi naman dun lang palagi yung focus nila. Ito na, anong niisip niyo nung naglalakad? Hindi niyo ba, parang, syempre nararamdaman niyo nakatingin sila lahat at dun sila nakatingin. Kasi underwear kailangan tignan nila yung underwear Yeah. niyo. Anong feeling niyo?
Ako medyo, basta ginalingan ko na lang yung pagpaproject sa yung paglalakad para hindi naman pumangit yung reaction ng tao tsaka ng mga designers. Paano yan sa backstage? Di nagkakakitaan kayo lahat doon? Ay, oo naman. Nagsisigawan kami lahat, lalo na yung una-unang, yung pinaka-una-una nang lumabas. Then nakalagay lang yung, hindi nila suot-suot yung brief nila and then naglalakad sila, nakalagay lang yan yung kamay nila, then brief nila. Sa opening kasi meron kaming oblation walk. Yeah. Meron mga models na naglakad coming from the front stage, naka-nude. Pero meron sila Tapos tinanggal na nila. Tapos nakalagay yung mukha ni Jom sa likod. Dinikit lang. Oo. And then bumaba na yung screen and then di magtataas sila ng kamay, magaganon sila. Lahat ng mga models na babae, nagsigawan kami dahil kami lang nandun sa likuran. So, wala lang, nakakatawa siya. Teka, you mean to say, na naglalakad sila nakatakip ang kamay. Then Tapos sa back biglang lang wala. Oo. Nakatalikod sila sa audience. Siguro okay. Hindi naman sila para sa audience. Oblation walk siya pero hindi naman yung talagang totaling kita. Nakatakip din sila. Ay, nakakaloka ta sa Araneta. Sabi ko na dapat nanood ako eh. Tingnan ko muna kung ano yung sinuot ni Aya. Yung talagang pinag-uusapan nating Ito yon Aya. Yeah, yung sa black. Ito lang? Mo? Ito lang yun. Ang dami-dami mo namang suot. Ang terno niya, yung black, yung another, yung itong terno. Ganyan. Ang ganda. Di ba? Parang hindi naman, okay lang, na-carry naman kasi hindi naman bastos yung mga nanood and then maganda yung concept. At saka maganda yung execution. Maganda yung execution. Okay. Paano naman kayo nakumbinsi na gawin yun? First kasi yun nga, bench kasi, kumbaga big show, tas magaling yung director. Kumbaga, sino ba ang director niya? Si Ariel Lozada. Siya rin yung gumawa nung unang brief encounter. Siya rin. Tapos, yun nga, makapag-show ka rin sa bench, parang Tapos Araneta Coliseum pa. Tsaka maraming naghahangad na gampanan yung ginampanan ko. So, correct. Kaya proud na proud din ako kasi nasali ako sa ganong kasi ang laki-laki ng show na yun, tsaka bench. Diba? Hindi siya prestigious. Diba? So, would you both do a full nude on stage again? Or this time full nude na? Hindi ko kaya. Half na lang. Half hindi nude. ko kaya. Ganun uli. Basta abangan na yung mga taga Cebu po, abangan nyo po sa July 6, nandun ulit po kami. Kaya ako. Ganun po ulit yung show sa Araneta Coliseum. Ganun din po yung gagawin doon sa Cebu. Sa Cebu. I'm sure workout to death kayo. Oo. Di kayo nagkakakain, Diet, talagang Oo, talagang. Ako nga medyo chubby pa, kaya kailangan magpapayat pa. Hindi kung pwedeng hindi kayo kumain, Siyempre, kasi lahat ng lalabas. Tayo masyadong lahat ng magkakain. chismis. Oo. Siya. Makakasama pa namin sila mamaya. I think Tess Bam is going to say something again. Yeah. Kung kala nyo tapos ng issue kini JC Castro at Melissa Mendez, pues, eto si Camille Rojas, nanggigigil pa rin! Star Files number 3. Camille, di papipigil. Kaliwat kanan ng batuhan ng maaanghang na salita. Kabi-kabila rin naman ang pag-deny. Lalo pang titindi dahil sa sasabog si Camille Rojas tungkol sa love triangle nila ni JC Castro at Melissa Mendez. Yes! Ang kumukumpleto sa bizarre love triangle ni na Melissa Mendez, JC Castro, eto si Camille Rojas. Good morning. Hello, Camille. Hello. Oo. Sinabi mo raw na sa pag-battle ni JC kay Melissa Mendez, para na siyang pumatol sa tita. Totoo bang sinabi mo yon? Hindi, kasi tinatanong nila ako, di ba? May interview. Tapos, ang tanong ko, ano ba dapat itawag ko sa kanya? Kasi hinihinga nila ako ng message. Kung tita, ate, o alam nga naman, mother, pangit naman, di ba? So, sabi ko, tita. Yun lang. For respect, di ba? Alam namang sabihin ko, alam mo, mother. Di ba? Mas Hindi pangit din, lalo siya magagalit. Hindi naman in jest na sinabi. Wala namang mali siya. Oo, sumagot din daw si Melissa na
okay na daw na tita na mukhang bata. Kesa naman sa mas bata na mukha naman daw lola. Hindi naman ako mukhang lola, mukha ba akong lola? Diyos ko, pag dikitin mo naman ang mukha namin, sino naman ang mukhang lola? Excuse me, no? Ay. Katawan ko na lang, hindi naman ako mukhang lola. Ay, Diyos ko. Ano bang meron si JC at parang ang haba-haba ng hair niya? Kasi, di ba, sabi nga nila, mostly sa babae, ang hinahanap, yung minsan hindi performance, yung alam mo na. Kaya siguro naloka-loka ang lola mo. Teka. Di ba? Hindi naman siya good in, di ba? Kaya yun. Meron siyang pinagmamalaki. Yun. Pero bakit kasi nung nag-guest namin si JC dito, ang sabi niya, hindi naman daw naging kayo. Eh di sana, wala sa akin ang gamit niya, picture ng anak niya, picture ng family niya. Oo nga, tama sabi niya nung nag-guest siya dito na nagkataon that you had to live in the same house lang, but there was Siya no pa nga relationship. naghanap ng bahay para sa akin eh. Sabi ko na Oh. nga ba eh. Diyos ko, hanggang ngayon, doon pa ako nakatira. Doon pa yung mga gamit na binigay niya sa akin. Na in fact, Binilhan niya ako. sumama nga daw ang loob sa'yo ni JC dahil sana daw, kung siya lang daw, wala daw problema. Pero bakit daw kailangan i-involve mo pa yung Anak niya, tsaka yung kanyang anak at saka yung ex. nanay ng anak niya? Hindi kasi may tinanong sa akin hanggang sa sinabi ko, di ba inumpisahan mo ko? Pag inumpisahan niyo ko, tingnan natin kung sinong tatapos. Tsaka hindi siya dapat magsama ng loob sa akin. Wala siyang karapatan. Bakit? Wala naman talaga eh. Anong wala? Wala siyang karapatan na sumama ang loob sa'yo. Bakit wala siyang K na sumama ang loob sa'yo? May case siya sa katawan niya. May case siya sa mukha niya. May case siyang pinagmamalaki kaya siya hinahabol ng girl. Kaya may naloloka-loka sa kanya. Kagaya ko, di ba? Pero hindi siya ma-performance. Alam mo na. Ay, okay. Never daw siyang naging two-timer. Oo nga, never siya naging two-timer. Marami kasi. Sobra sa two. Hindi two, kundi 3, 4, 5, ganun. Sometimes hindi mo na mabibilang sa busy. kamay mo. Siyempre, kailangan niya, di ba? No? Kailangan mo talaga, di ba? Ganun ba yun? Pinipintasan daw ni Melissa yung pag-i-English mo. Wako care. Oh, washa care. Bakit? Kung yung reporter nga, nag-i-English, nagkakamali, reporter na yan eh. Oh. Ngayong... Bakit? Perfect ka ba? Oh. Hindi ka naman perfect ka. Ngayong umamin nang sila na nga. Oo nga, di ba? Ikaw, sis, perfect ka ba? Hindi. Hindi. Pero ako perfect. Ako nga perfect eh. Si English nga na. Bakit minsan, di ba? Pag sa sobrang galit mo, kahit yung foreigner na nga, nagkakamali pa, nagkakanta bulol-bulol, no? Tama. Ako pa kaya, Ako Pilipina ako, no? Diyos ko, kala mo napaka-perfect niya. Diyos ko. Ngayong umamin na si Melissa at si JC sa kanilang relationship, na apparently they're very happy, they're doing well. Ano ma-advise mo ngayon kay Melissa? Advice ko About kay JC. Melissa. Be Para careful. mag-last. Be careful. Sana at the end, kayo pa rin. Kasi kung sinasabi mong kilala mo si JC, I don't think so. Oh, perfect ang English ko. Ayun. I don't think so, ha? Diba? Baka sabihin niya, baluktot na naman eh. Yung sinasabing pakakasalan siya. Oo. Ay, Diyos ko, ang dami niya na sinabihan. Hindi lang siya, pati ako. Ganon. Talaga ano niya na yan eh, word na galing sa dila niya yan, mga white lies, kung tawagin. Diba? Baka naman nakausap ka rin ni JC. Wala naman siya sinabi sa'yo. Wala naman. Wala pa, syempre, hindi ka pa niya hindi mo pa siya type. Pero pag type mo siya at alam niya, didikit na siya, yes, mama. Alam mo yung mga ganun. Ay, didikit. Yan. Matatapos ang issue ito. Paano ba? Diba? Paano, is there a chance na magkabati man lang kayong tatlo? Well, I think JC, kailangan siya mag-sorry sa akin dahil wala akong ginagawa sa'yo. Sa bagay, wala naman siya makukuha sa akin, kaya kailangan talaga kami maghiwalay, di ba? Ito malapit na rin magsalita si Melissa dahil medyo napipiko na siya sa mga nangyayari, sa mga lahat na lalabasan, ganyan-ganyan. May dapat ka bang ikatakot sa mga sasabihin Wala. kapag nagsalita siya? Kasi sila nag-umpisa. Nung Sila ba hiniwalayan ko nag-umpisa? si JC, walang nakakaalam. Naghiwalay kami, hindi ako nagsabi sa reporter, sa mother ko, kahit sa mga friends ko, wala. Kasi nga, ayokong mabang issue. Ayaan mo na lang yung kung sino man makakita na wala na akong kasama or iba nang kasama niya. Hindi yun the point na biglang, eto nandiyan dyan sa eksena sila, di ba?
biglang malaman-laman ko, narinig ko na lang, magpapakasal. Tapos sila na nga, na never daw naging kami. Siyempre, di ba, parang okay lang hanggang sa isang guesting, 2, 3. Tapos nagpaalam na ako sa manager ko, ano bang gagawin ko? Kasi may mga naririnig akong hindi magaganda na sinasabi sa akin. So, ayun. Ganun nag-umpisa yun. Love mo pa ba si JC? Hindi. Kung ganito, ha? Kung ganito, ha? Kung breakan niya si Melissa tapos magkalumihud-luhud Sabi siya ko sa'yo, nga eh. nagkanda. Talagang sorry siya. Ay, Diyos ko, Lola, kahit umiyak ka pa ng dugo dyan, sa'yo na ang sa'yo. Ayoko na. Kasi, di ba, dinampot ko na siya, marami na siyang scratch, kung tawagin ko. Respect ko na lang, hindi ko nasasabihin ko ano ibig sabihin ng scratch. Ang dami nagtataka kung ano yung scratch. Kumbaga sa isa kang madusing na pinunasan kita. Hinugasan kita. Kaya tinatawag kong scratch. Tapos ngayon, binalik mo uli. Nagpapa-scratch ka na naman. Buti kong bata. Di ba? Ayokong sasabihin ako ng lola dahil hindi ako lola. Sorry. Yes, Jelly? Nag-iisip ako ng scratch. Scratch? Hindi scratch na kamot. Ano ba yung maraming... katapat nun? Marami na siyang mga... Kumbaga sa sinugat-sugatan na ng mga girlash. Uy, diba? may sugat-sugatan Yun. ito. Pero ginamot ko lahat yan para maging flawless ka uli. Oh. Para hindi ka maging magaspang kung tawagin, di Ano ba? ba yung gamot na ginagamit mo? Kailangan ko. Tingnan mo, naging fresh uli ang mukha niya, hindi siya naging matanda. Solution yun. Ano ba yung nilalagay? Ano ba yung nilalagay? Sebo de macho. Sebo de macho. Oo, nilagyan mo siya. Pues, magbabalik po si Camille mamaya. Meron na namang sasabihin si Tess Bam. Scratch! Aray! Aray! Nako! Yan ang team song na ngayon ni Mystica! Yan ang ichichika namin, kaya dyan lang kayo mga sis! Best of friends, the best of friends, best of friends. I got you, sis, you got me. Best of friends, the best. Star Files number 4. Mystica. May tama. Ang sariling anak mismo ni Mystica ang dahilan kung bakit siya nabungi. Dahil sa di siya pumayag iparepaint ang itim na kotse ng anak. Nauwi sa bugbugan ng pagtatalo. Masamang anak nga ba siya o biktima ng malilisyosong mga dila? Ito ang anak ni Mystica na si Stanley Villanueva. Okay, Stanley, nung Sunday, meron ng version ng S-Files. Meron ng naikwentong storya. Ikaw, ano ba ang nangyari? Medyo hindi lang ko kami nagkaintindihan ng mami ko. Totoo bang dahil ito sa isang kotse na binigay niya sa'yo, apparently parang hindi mo nagustuhan yung Kulay. yung kulay? Yung ba yun? Yung bang pinag-ugatan nun? Kasi sabi niya kasi, pagdating niya ng Japan, siguro babaguhin yung ayos ng car. Pero syempre ako parang sabi ko, siguro magagawa na nga ito. Tapos yun pala, hindi rin pala nagawa. Kaya yun, medyo uminit lang yung Uminit ang ulo mo, tapos ano nangyari? Bali na nagwala ho ako doon, pero pagka sabi ko sa akin ng mami ko ng gano'n, nakasigawan ko lang ako saglit. And then, umakit ako ng taas, kinuha ko yung mga gamit ko. And then, pupunta sana ako sa barkada ko. Parang papalamig lang ng ulo. And then, hinabulo kasi ako ng tito ko. Okay. Kaya ayun, medyo nagkarambulan nga. Paano nagkarambulan? Nagkarambulan. Parang, kasi pag alis ko na ho ng bahay, pagkahabol sa akin, kumuha ko siya ng pamalo. And then talagang nagsuntukan kami na ano. Sinuntok mo ang tito mo? Hindi, papaluin ako ng kahoy eh. Papaluin ka ba niya talaga ng kahoy? Baka naman naisip mo lang na papaluin ka niya ng kahoy. Hindi, talagang dumampot siya ng kahoy. And then ipapalong sa akin, kaya yun, nasapak ko. But is that enough reason ba yon para magalit ka at magwala ka ng ganon dahil lang hindi naayos yung car kaagad? Siguro, hindi ko siguro tama rin yung ginawa ko. Pero, barang naano lang ko yung utak ko kasi promise niya tapos biglang hindi lang natupad. Ano yung kotse mo yon? Ah. May kotse ka na ngayon. Wow. Anong kotse yon? Honda Civic. Wow. Okay, so ano naman ang nangyari? You were jailed
Napasok ka daw sa jail? Pinakulong ka nga ba ng Hindi mami naman mo? talaga actually na kulungan yun. Parang linagay lang ako sa isang police station and then hinold lang ho ako doon. Hindi ho talaga ako kinulong na as in nasa prison talaga. Bakit umabot yun doon? Sa ganun, no? Sa ganun point. Kasi talagang yung time na yun, nagwawala na ako. And then may guard na kasi na pumunta. Tapos kamuntik akong naagaw yung barel. Tapos Kumuntik mo naagaw yung barel. talagang tatamaan yung... Nakakaloka ka. Paano yung mami mo? Yung mami mo daw, apparently, nasaktan mo rin. In the process ng rambulan. Wala ho siya nung rambulan na yun. Balikaway ko lang ho talaga is yung uncle ko. Nakikinig ngayon sa telephone si mami mo, si Mystica. Hello? Hello. Mystica? Hello. Totoo bang bungi ka daw ngayon? Oo. Pero it has nothing to do with kung ano yung nangyari. Kasi by the time na nagrambulan nila, nagkulong na talaga sa kwarto ko. So hindi ko nakita ko ano yung nangyari. So hindi totoo yung pinagbuhatan ka ng kamay ng sarili mong anak? Ay, hindi. Ayan, at least that's clear Oo, clear yun. Hindi talaga. Ako naman, dahil nga sa hindi ko nakita kung ano nangyayari, pero nung tumawag ako sa cell, sa kuya ko, naririnig ko na kung ano nangyayari. Talagang nagpanik na ako, pinatawag ko na yung mga pulis. So, wala akong choice kundi i-hold na lang siya doon. Dahil baka mamaya, kung ano pang mangyari, baka mang-hostage o kaya kung hindi na nila siya makontrol, baka siya pa yung papatayin o babanatan. Baka magkasakitan na pang grabe Yun. na. Mahal ko siya, ayoko masaktan siya o kaya ayoko siyang makasakit. Kaya, yun ang ginawa Mabuti nang ko. mapigilan na. Kumusta na kayo mag-inan? Kayo ba yung nag-uusap Okay na kami ngayon. So, siya na rin yung kusang sabi niya, Mami, pinapangako ko sa'yo na hindi na ako manggugulo, basta magmula ngayon siguro nagkaroon na rin ako ng lesson na para matuto na rin siya na magkaroon ng sarili niyang pamumuhay. So sabi ko, okay anak, kung gusto mo doon muna sa Pasig, total yun naman ang pinag-ugat na pinag-awayan natin dahil nga sa isinadjust ngayong asawa niya na kung ano yung ipapakulay sa sasakyan, okay, kung ano yung gagastusin doon, ano na lang nila para sa mini-store. Sa akin naman, iba yung luxury, iba yung necessity Kaya yun ang gusto kong ipamasta sa kanya, na kung alam ko na necessity, ibibigay ko yan, no questions asked. Pero pag alam ko na luxury na yon, hindi ko ibibigay. Kailangan ang prinsipyo ko pa rin ang matutupad. So ngayon, mas tinupad ko kung ano yung suggestion ng asawa niya. So ngayon, doon na sila ngayon, sabi ko, sige, ipaayos niyo yung bahay ni IC para meron kayong kwarto doon. And then at the same time, ipaayos din natin doon sa part na gusto daw nilang gawing mini store. And then kung ano yung mga kailangan later para sa mga ipagtinda yung mga para sa grocery, well, ako nang bahala doon. Kung gusto mong ipa-aircon yung room, gagawin ko rin yun. So, siguro naman hindi na ako masamang nanay. Kaya nasaktan ako nung sinabihan niya ako na, you are the biggest bitch in the whole world. Kaya tinanong ko sa kanya, anak, hindi mo basta-basta sasabihin yan kahit kanino dahil ang word na ganyan, yan ang the worst na pwede mong sabihin sa isang babae. Stanley, may gusto ka bang sabihin kay mami mo? Na hindi mo pa nasasabi sa kanya? Yung nasabi kong siya ang pinaka... Doctor, kausapin mo siya. Ma'am, yung nasabi kong ikaw ang pinaka-biggest bitch on earth. Siguro, nasa isip ko na lang yun kung bakit na-text ko sa'yo or nasabi ko. Pero, hindi ko talaga gagawin yun. Parang, alam mo yung parang, syempre, kahit naman ikaw kapag, alam mo, may tulong mo, di ba? Syempre, magagawa mo rin kahit kanino. Oo. Kaya ngayon nga, anak, just to give you a lesson yun, na hindi mo kailangan pwedeng sabihin kahit kanino, lalo na ako, dahil siguro naman, anak, ever since ipinakita ko sa'yo kung ano talaga ang pagiging role model ko, pagdating ko dito, almost 12 years old ka pa lang noon, doon lang ako nag-start being your mother. Pero siguro naman, wala kang nakitang masama sa akin. Lahat sinunod ko. Pero eto lang tandaan mo, anak. Ako pa rin ang nasa driver's seat. Ako pa rin ang may hawak kung ano yung ko pagpapalaki ko sa iyo dahil hindi ka pa nasa tamang edad. Kaya pag sinabi ko ganito ang tamang paraan o ito ang dapat na direksyon na puntahan mo, kailangan sundin mo ako, anak. Pero pag nag-suggest ka na alam ko tama, kahit alam kong you're at that age 15, kati-turn mo pala ng 15 tong June 3, di ba? So alam ko na ako pa rin ay nasa
under supervision mo. Hindi pwedeng mag-decide ka na ng sarili mo. Yun lang ang gusto kong ipaalam sa iyo, anak. Andyan ako nakasuporta dahil mahal kita. Hindi kita kailanman pababayaan. Ipagtatanggol kita dahil mahal kita. Okay, thank you. Thank you, Mystica. Thank you very much, sis. This week's hottest newsmakers. Makakasama nating lahat when we come back. Pwede ka nang sumali sa chikahan, harap-harapan, face-to-face, heart-to-heart. Dito mismo sa bagong bahay namin, GMA Studio A. Ipunin ang mga kasis sa barangay, mga kumare, mga kamag-anak at kabarkada at makipag-ugnayan sa SIS Production Office 928-7021 Local 312 or pwede rin mag-text o tumawag sa 0919-322-0475. Hanapin lang si May Pinedo. Sagot namin ang chika, pati merienda. Because we are sisters. Always be. We are sisters. We are sisters. Sis would like to thank Bambi Fuentes, Salon de Manila, Chloe for Janice's Eyewear, for Narina Vision for Jelly's Eyewear, FNH, Wayless Center, Optical Works, Play and Display, Balloon Creations, Zest, JBL Furniture, Luxaflex by Hunter Douglas for our vertical blinds, Grand Flora, The Barnyard, Wade Shoes, Janilid Shoes, Cal Computer School, 59 Blowmen, and Union Square. Okay, kasama natin ngayon lahat ng newsmakers natin for this week. Umpisa natin kay Snooki and Ricardo. Address the media para naman ma-express nyo mga nararamdaman nyo ngayon. Lalo na yun sa mga inyong followers. Sana naman yung sabi nila, in the pursuit of making a good story, sana naman you also consider na mga responsibilities din na kung anong effect yan sa ibang tao, personal life. Parang it doesn't have to go around na may nasasaktan din. Nakastorbo lang. Hassle. Cookie. Snooki. Ngingiti na lang ba tayo, June? Lahat, Sinabi na napapangiti. Ay, second emotion na lang ako again, Jelly. Okay. Kay Aya naman at saka kay Cesar. Camille muna. Okay, Camille. Camille, sa tingin mo ba, sino dapat magpakumbaba sa inyong tatlo? Sinong pinakamatanda? Wala naman akong kasalanan eh. Diba? Janice, magkumbaba ka na nga. Ano ka ba? Ang ganda mo. Ang pangit ang paso ko. Oo. Gusto mo nga, no? Ay, ako, meron na lang ako. Kay, sige. Kay Aya, tsaka kay, ha? Kay Cesar, ha? Cesar, Aya, ano ba ang may Papasuot papayo? mo? Hindi pwede, age. Gusto ko sana ipasuot sa kanila, pero wag na lang. Ano ba may papayo nyo? Like, let's say, gusto kong suotin to. Tapos ipasusuot ko to kay Ariel. Ano ba dapat ang attitude namin? Dapat ba, kunyari, naglalakad kami sa Araneta College. Let's say si Cookie at si Ricardo. Ito sa'yo, Ricardo. Ayan na yan, Cookie. Ayan. For you, since you were a model, yan, okay. Ano ba mapapayo nyo sa kanila kapag kailangan nilang suotin yan? Ano ba dapat ang attitude na meron sila? Susuotin sa show? Sa fashion show mismo? Sa ano? Hindi, sa bahay lang. Ito naman fashion show. Hindi na. Sa loob lang, syempre. Hindi mo naman kailangan i-display. Kasi, di ba? So in other words, pagkasuot niyo yan, magpantalong kayo. In short, pag sinuot mo yan, patungan mo ng pants, patungan mo ng shorts. Tama ka. Dapat ito ang kay Rich. Para floral lang. Di ba, Ning? Pwede patungan ng brief. Oh, sis. Okay, plug nyo uli yung show niyo sa... July 6 po, sa Cebu, Waterfront po, bench fashion show. It's maganda kayo po. It's katulad lang po na sa Araneta Coliseum. I'm sure magiging successful yan pagkatapos nilang mabalitaan kung ano nangyari. Baka nga makarating ako ng Cebu ng di oras. Kami. Yes, on June 28, Skytrax, dito lang po sa Manila yun. And then July 4, Albion Olonga po sa Mondeo. And then on July 10, may fashion show po akong pinujuice.
It will be on... It features the different collection of FAF. At Cesar, kasali ka rin doon. He's one of my models din. Saka yung bench. Sa Cebu. Yung mga tiga Cebu. Uy, bagay kayo. May mga sex. Huwag na, ayoko na. Diyos ko. Baka may matrona rin to. Ay. Sorry Hindi. Sa July 10 po, ang mga sexy actor and sexy actress, ang mga magpa-fashion show, from balot hanggang pahubad, ang fashion show na gagawin namin. I have 4 designers. They're professional designers, and my director is Tom. He is a professional director, and I hope it will be on Live Station, West Avenue, Quezon City. Ayan, magkakamali na naman ako English. Okay. Stanley, ito lang naman na masasabi ko sa'yo. Kasi nanay din ako, meron din akong 15-year-old son. Alam mo, minsan kasi, syempre, pag nanay kami, gusto namin ibigay sa inyo lahat ng gusto nyo at lahat ng kailangan nyo. Pero pagka binigay naman namin sa inyo, alagaan nyo rin, i-treasure nyo rin. Kasi alam mo, pinaghihirapan namin yan dugo, pawis at ano yan pagod. Talaga. At saka sana, pag hindi naman natin nakuha yung mga gusto natin, dapat matuto rin tayo magparaya ng konti. Kasi sa buhay naman natin, hindi naman natin talaga nakukuha lahat ng gusto natin. Kung hindi tayo matututong i-accepto ngayon, kailan natin matututunan yan? And don't forget, ang nanay mo, siya nagsilang sa'yo. Kalahati ng paa ng nanay mo nasa hukay nung sinisilang ka niya. Kaya huwag natin kalimutan Mahalin ng mo ang respeto. nanay mo. Mahalin at respetuhin mo siya. Okay, thank you. Hanggang sa susunod na, Star Files? Susunod na Star Files, ano naman kaya ang meron? At mga sis, bisitahin nyo naman ang aking website, www.highwire.net.ph/Janice. Tsaka sa inyo guest book. Maganda man o hindi ang balita, tuloy pa rin ang ikot ng mundo. Kaya matuto tayong lumangoy, anuman ang agos ng panahon. Tsaka try nyo lang na maging cause ng good news. Mas gaganda kayo. Tsaka huwag kayong magagalit, huwag kayong sisimangot kasi mas madaling pumangit yung ganun. Maganda yung nakasmile. Para hindi kontrabida, di ba? Yes. O siya hanggang sa susunod na mga balita, takan, sama-sama tayo mga